telepono si Ginong Efren De Luna, presidente po ng grupong ACTO. Ginong De Luna, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po naman. Opo, at ngayon nga po, may mga balita na magpaplano pa po kayo ng mas malaking protest caravan. Tama po ba yun? Opo, at bilang katunayan ay lahat po naman ng pamamaraan ay ginawa po natin na humingi po tayo ng mga iba't ibang mga dialogue sa ating pamahalaan, pero wala po nangyari. At bilang katunayan po ay kahapon ay mismong kami na po ang nag-request ng isang dialogue sa looban po ng LTFRB sa pamamagitan po ng kaharap po ang Chairman Henes, at ginawa po ay mismong binanggit niya na ipagpapatuloy na raw po ang pagpapatupad ngayong araw, kaya natuloy po yung ating caravan kaninang umaga. Opo. Pero yung pong isa sa mga kahilingan na yung mga out of line at yung magsasakay galing terminal, wag mo nang hulihin. Hindi po, ano po ang reaksyon nyo dito na sinuspindi po ito ng LTFRB muna? Number one ay isa yung bagay na sinasabi natin na hindi kapanaluhan namin, kundi inaamin ng ating pamahalaan, lalo na ang LTFRB, na nagkamali sila sa kanilang pagkilala sa parte ng out of line. Dahil may mga ilan na mga nagkaroon ng dialogue at naunawaan nila, kaya ang sabi nila ay 100 days ay yan ay pag-aaralan nila sa pamamagitan ng kanilang pagtutulong. Opo. Ginong De Luna, sa mga nakaraang interview, mga opisyal po ng LTFRB, sinasabi po nila kung wala naman talagang nagmamaneho na kolorum, kung kanino mang grupo, wala naman po kayong dapat ipag-alala. Ano po masasabi niyo rito? Malinaw kasi hindi natin maintindihan ng LTFRB at pumunta lamang sa issue ng kolorum, parang sa galing ng pananalita ng ating Chairman Henes na ginamit niya ang pagkaabogado niya, na parang ang lumalabas ay kami pa yung salbahe. Parang ang lumalabas sa taong bayan ay proteksyon kami ng mga kolorum. Hindi po ganun yung ibig namin sabihin. Ang sinasabi po natin, anong klaseng kolorum ang sinasabi niya? Kasi may mga pagkakataon po na pag nag-file kami ng extension of validity, ay kinoconsider na po ng ating gobyerno, katulad ng LTFRB, na pwede po kayo mamamasada at hindi po kami kolorum. Kaya lumalabas naman po, may mga ibang traffic enforcer na kahit may hawak na po kami ng dokumento ng extension of validity at wala kang makita na decision, ay kami po ay pinapatawan ng kolorum. Yun po yung pinaliliwanag lamang natin. Kasi sa bagal po ng kalakaran sa looban ng LTFRB ay umaabot po ng kalahating taon yan bago lumabas yung decision namin. At yun ang kinatatakot nyo, na abutan kayo nung panahon na pinoproseso yung papeles? Opo, at bilang katunayan ay mga nangyayari na yan Hindi lamang naman po lang mangyayari pa lang, kundi yan po ay nangyayari na. Kaya kasi nakita rin po natin na may mga kamalian talaga at inamin mismo ng LT at LTFRB na yung ginawa nilang jaw ay talagang may mga kamalian. Halimbawa po, yung tinatawag natin na bawal magsakay at magbaba ang jeepney. Pero ang lumalabas po doon ay sinabi nila kahapon na hindi kasama ang jeepney, kundi ang kasama lamang doon ay yung van. Kaya isang patunay lamang na hindi talaga napag-aralan yung ating kalakaran sa paggawa at minadali na implementasyon ngayon ng JAW na pinatutupad sa ngayon. At isa pa pong kamalian nila, yung sinasabi po nila na illegal signboard. Noong araw po ay kapag may signboard ka, may violation ka. Pero nakalagay po sa kanila ngayon ay pag wala kang signboard ay hulihin ka. Kaya hindi natin maintindihan kung ano talaga yung katotohanan. Kasi ang nangyari po kasi doon, illegal po yung public hearing na ibinigay nila. Saan ba kayo makakakita ng public hearing na kalahating araw lamang at pinikwento lamang at pinaliliwanag nila yung mga bayarin na namin? Hindi ba po pagka-public hearing, mga 3 araw, 3 beses yan at ipaliliwanag kung ano ang dapat gawin sa pamamagitan kung anong implementasyon na gagawin nila. Kaya ang lumalabas po ay hindi po nagkaroon ng tamang public hearing at sila lamang ang gumawa niyan at minadali. Opo. Pero syempre sa pinaplano nyo pong susunod na protest caravan na mas malaki, ang may ipit dito, maapektuhan ng gusto yung pong mga mananakay. Panghuli katanungan, ano po yung gusto nyo sabihin
sa mga Number kababayan one po, number one po ay sunod-sunod na po yung dialogue natin at sinasabi pinag-aaralan at may mga inamin na po sila ng kanilang mga kamalian at bilang katunayan po ay bukas pa rin ang palad namin na magkaroon pa ng dialogue kay Secretary Abaya na po sana. Pero ang lumalabas po ay parang hindi iniintindi at parang napakababawa pa rin ang tingin sa aming hanay at parang pinalalabas lamang nila ay sa kulurong na pinag-uusapan, hindi po totoo yun. Ang pinag-uusapan po ay fine and penalty. Kaya dun sa punto na yan ay meron po kaming second batch na pwedeng gawin na hindi po natin mapipigil yung tinatawag natin na malawakang transport strike. Maraming po salamat sa Ginoong Efren De Luna, Presidente po ng ACTO. Salamat po.